Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 4, Presentation Software. Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating paksa ay tungkol sa Presentation Software. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Ikalawa, natutukoy ang user interface ng presentation software. Ikatlo, nakagagawa ng presentation document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng page design or theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Ikaapat, natutukoy ang mga elemento ng isang magandang presentation, gaya ng titik, larawan, kulay, at iba pa. Ikalima, nakabubuo ng maayos at makabuluhang disenyo o tema para sa presentasyon. Mga nilalaman, presentation software, user interface, page design or theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Narito ang presentation software or PowerPoint presentation. Ano nga ba ang PowerPoint? Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at profesional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang profesional na mga electronic slideshow. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una ay ang design template. Ang background, mga font, bullets, pag-format at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang itsura ng iyong presentasyon. Ikalawa ay ang presentation. Isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aids. Sa kaso ng PowerPoint, ito ay mga slide. Ikatlo ay ang task pane. Nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nauugnay sa iyong kasalukuyang gawain. Ikaapat ay ang word art. Isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect. Mga text object na iyong nilikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang option sa pag-format. Talakayin natin ang user interface. Ang interface ng PowerPoint, kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane,
ang Quick Access Toolbar at ang Status Bar. Isa-isahin natin. Una ay ang ribbon. Ito ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. Ikalawa ay ang Slides tab, ang nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window. Presentation window ay kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Status bar. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuuang mga slide, ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Notes pane. Binibigyang daan ka ng pane ng mga tala na magdagdag ng mga tala ng tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ng isang presentasyon. Comments pane. Binibigyang daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon. Lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick Access Toolbar. Sa tuktok ng window ng PowerPoint, nagbibigay ito sa iyo ng isang click na mga shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function, tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Subukan natin pag-customize ng PowerPoint presentation. Una, buksan ang PowerPoint software. Ikalawa, sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide o blank presentation. Ikatlo, sa slide area, makakakita ka ng blank slide. Tingnan ang ribbon sa itaas at pumunta sa tab na Home. Sa pangkat na Slides, makakakita ka ng iba't ibang mga pagpipilian sa layout. Ikaapat, i-click sa Click to Add Title. Isulat ang paborito mong hayop, halimbawa, aso. Ikalima, i-click on the Click to Add Next. Sumulat ng pangungusap tungkol sa paborito mong hayop. Ang halimbawa ko dito ay, ang aso ko ay mataba. Ika-anim, upang makita kung ano ang magiging itsura ng iyong slide, kapag ipinakita mo ito, pumunta ka sa Slideshow tab sa ribbon at i-click from beginning. Gamitin ang arrow keys o navigation controls sa ibaba upang lumipat sa pagitan ng mga slide. Narito ang paglalapat at pag-uugnay. Sa gawaing ito, batay sa demonstrasyon na ginawa, gamitin ang sagutang papel ng pagkatuto araling 4. Narito ang mga layunin na ipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Ikalawa, natutukoy ang user interface ng presentation software.
Ikatlo, nakagagawa ng slide presentation at pag-aayos nito. Mga kailangang materyales, syempre kailangan natin ng computer presentation software. Narito ang panuto. Sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. Narito ang PowerPoint slide. Una, buksan ang presentation software. Ang mga mag-aaral ay dapat mag-navigate sa iba't ibang mga tab at maging pamilyar sa kung saan matatagpuan ang iba't ibang mga tool at function. Ikalawa, hanapin ang mga tab sa ribbon at tingnan kung anong mga tool at option ang available sa ilalim ng bawat tab. Ikatlo, subukang magdagdag ng bagong slide at mag-type ng text tungkol sa paborito mong hayop. Talakayin natin ang page design or theme. Sa bahaging ito, pag-aralan ang mga mahahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design or theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Una, piliin ang tab na file sa ribbon. Ikalawa, i-click ang More Themes. Ikatlo, pumili ng nararapat na tema. Narito naman ang Inserting and Formatting Text Box, Word Art, Shapes, and Images. Simulan natin sa Inserting Text Box. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto, word art, paglagay ng shapes at mga images. Una, sa slide preview pane sa kaliwa, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Ikalawa, sa ribbon menu, sa tuktok ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. Ikatlo, i-click ang text box option. Ikalima, pagkatapos gawin ang text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box nang hindi nadaragdagan ng text, maaaring mawala ang text box. Dumako na tayo sa formatting style, border, and color. Number 1, mag-click sa text box para i-highlight ito. Ikalawa, sa PowerPoint ribbon, i-click ang tab na Shape o Shape Format na lalabas. Depende sa bersyon ng PowerPoint na iyong ginagamit. Una ay ang mga estilo. Iba't ibang preset at may temang mga estilo ng text box. Kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. Ikalawa ay ang icon ng shape fill sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. Ikatlo ay ang icon ng shape outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box. Kabilang ang mga arrow, gitling, sketch, at bigat. Ikaapat,
Icon ng Shape Effects sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng mga effects sa text box, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection at shadow. Sunod naman ay ang format text. Una, upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos ay i-highlight ang text sa loob na gusto mong i-format. Ikalawa, piliin ang nais na mga option sa pag-format. Maaari kang pumili mula sa bold, italic or italic, underline at uri ng font, laki at kulay. Gayun din, maaari mong baguhin ang kulay na pang-highlight ng teksto. Sunod ay ang inserting and formatting word art, shapes, and images. Una, sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong mong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. Ikalawa, pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art styles sa ribbon. Narito ang mga dapat tandaan pagdating sa word art. A. Icon ng text fill sa Microsoft PowerPoint. Punan ang bawat word art text letter ng kulay. Ikalawa, text outline icon. Sa Microsoft PowerPoint, itakda o baguhin ang kulay ng outline para sa word art text. Ikatlo ay ang text effects, shape effects icon. Sa Microsoft PowerPoint, magdagdag ng mga effects sa word art text, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection at shadow. Sunod naman ay ang inserting and formatting images. Una, piliin ang insert na tab. Pagkatapos ay i-click ang pictures command sa pangkat ng mga larawan. Ikalawa, piliin, baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. At narito na ang ating pagsusulit. Panuto, basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Number 1. Ano ang tinutukoy ng user interface sa presentation software? A. Ang disenyo ng mga pahina at tema ng presentasyon. B. Ang paraan ng pag-organisa ng mga slides sa presentation. C. Ang interaktibong aspeto ng presentation tulad ng mga animation at transitions. At D. Ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Ang tamang sagot ay letrang B, ang paraan ng pag-organisa ng mga slides sa presentation. Number 2, ano ang kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? A. Nagbibigay ng magandang tema para sa presentasyon. B. Pinapadali ang pag-navigate at paggamit ng software. C. Nagbibigay ng masusing tutorial para sa presentation. O D. Sumusuri ng kalidad ng mga presentasyon. Ang tamang sagot ay letrang D. Sumusuri ng kalidad ng mga presentasyon.
Number 3, ano ang kahalagahan ng page design or theme sa presentation software? A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. B. Nagbibigay ng default na mga topic para sa presentation. C. Nagbibigay ng mga template para sa mga worksheet. O D. Nagbibigay ng mga kasangkapang pang-eksperimento sa laboratorio. Ang tamang sagot ay letrang A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. Number 4. Ano ang kahalagahan ng customization sa page design or theme ng presentation software? A. Ito ay nagbibigay ng mga default na pahina para sa presentasyon. B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. At C. Ito ay nagbibigay ng mga sample na mga pahina para sa pag-aaral. At D. Ito ay nagbibigay ng mga libreng tema para sa presentation. Ang tamang sagot ay letrang B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. Number 5. Bakit mahalaga ang visual appeal sa page design or theme ng presentation software? A. Dahil dito natututunan ang mga technical na aspeto ng paggawa ng presentation. B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. At C. Dahil dito napapabilis ang mga mag-aaral sa paggawa ng presentasyon. At D. Dahil dito, napapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa klase. Ang tamang sagot ay letrang B. Dahil dito, nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. Number 6. Dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar or D. Notes pane. Ang tamang sagot, letrang A. Ribbon. Number 7. Makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar or D. Notes pane. Ang tamang sagot ay letrang B. Slide tab. Number 8. Nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar or D. Notes pane. Ang tamang sagot ay letrang D. Notes pane. Number 9. Dito inilalagay ang mga komento sa isang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Comments pane or D. Notes pane. Ang tamang sagot ay letrang C. Comments pane. Number 10. Dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Presentation window. Or D. Notes pane. Ang tamang sagot ay letrang C. Presentation window.